Magandang umaga po sa inyong lahat. First time ko po dito. Pag first time daw, mayroong batong hinahalikan eh. Di ba? Buti wala. Ano po? Simulan po natin ating pagninilay sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, biyayaan mo kami na makita namin ang mga bagay na dapat naming makita, marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig, upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanong ko po si Father Kurt, ganon din si Father Romy. Ano ba ang topic? Sabi kahit ano. Ang hirap nung kahit ano. Ano po? Ano, parang basta. Ha? Meron pong nagsasabi na ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Yun na lang po ang pag-usapan natin. Kwaresma ay panahon ng pagbabagong buhay at pagbabalik loob. Unang-una po, sana hindi lang Kwaresma. Ang pagbabagong loob, ang pagbabagong buhay ay araw-araw. Sana naintindihan po natin, araw-araw. Dahil araw-araw naman tayong nagkakamali. Hindi po ba, ano? Araw-araw tayong nadadapa. Araw-araw tayong nagkakasala. Kung hindi tayo magbabalik loob araw-araw, baka malayo tayo ng husto. Ang Kwaresma ay pagtingin sa mukha ng Diyos at hindi lamang sa ating mga kasalanan. Ano po ba ang pangkaraniwang pagkakamali pag tumitingin tayo sa Kwaresma? Palaging ang tingin ay kasalanan. Lent is not just about sin. Lent is about the love of God in spite of our sinfulness. Mahalaga po yun. Ang Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkakasala. Hindi lang tungkol sa kasalanan. Mahalaga'y maliwanag sa atin yung pag-ibig ng Diyos. At sabi nga po ni San Ignacio ng Loyola, mas malaking kasalanan na pag-usapan ng kasalanan labas sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi kung kasalanan lang pag-uusapan natin, may dalawang mukha ang kasalanan. Hiya at takot. Guilt and shame. Ano po yung pinagkaiba ng guilt at saka shame? Yung guilt, meron kang guilt kasi nahuli ka. May mga tao, pag gumagawa ng kasalanan, wala silang nararamdaman. Pero pag nahuli sila, takot na takot sila. Ang inaalala lang nila, huwag silang mahuhuli. Pero yung shame, yung hiya, nahihiya ako sa Diyos dahil alam kong mali ang aking ginagawa. Di po ba? Ang problema po natin, marami sa atin hindi na nahihiya pag nagkakasala. Kasi, hindi naman sila nahuhuli. Alam natin yon, hindi po ba, no? Kaya ang kautusan, dinagdagan. Mayroong 10 utos ng Diyos, ginawa nilang 13. Alam po ba ninyo yon? Alam ninyo yon? Ano po yung pang-11? Huwag na huwag kang magpapahuli. Yun ang pang-11 utos ng Diyos. Okay lang mambabae, huwag ka lang mahuhuli. Okay lang magnakaw, huwag kang mahuhuli. Okay lang magsuhol, huwag kang mahuhuli. Okay lang mangupit, huwag kang mahuhuli. Di po ba, ano? Yun ang pang-11. Ang pang-12, pag nahuli ka, huwag mong aaminin. Yun ang pang-12. Nahuli, ako? Hindi ako.
Cross my heart, Pexman. Di ba? Talagang lulusot at lulusot. Nahuli na, hindi umaamin. Ano yung pang-13? Nahuli ka, napaamin ka, yung pang-13, magturo ka. Para ano? Dalawa kayo makukulong. Bakit? Ang pakiramdam ng iba, pag hindi lang ako nahuli, pag may nahuling iba, nababawasan ang guilt. Diba? Ano sabi nila? Di lang naman ako eh. Napansin niyo po ba yan? Hindi lang naman ako ah. Marami naman kami ah. Bakit? Porke ba pag marami kayo, nababawasan ba kasalanan? Hindi. Pag tinatanong niyo po ang mga bata, pinag-aaral, ha? At yung anak bumagsak, anak, ba't ka naman bumagsak? Alam mo naman ang hirap magpaaral ngayon. Ano sagot ng mga bata sa magulang? Ma, wag na kayong magalit. Marami naman kami. Katuwiran ng mga bata. Yan po ay katuwiran ng mga bata ngayon. Alam niyo po ba yan? Bakit ka bumagsak? Huwag ka magagalit, marami naman kami. Pero, pag tinanong niyo matatanda, why have you done it? Why are you doing it? Ano sagot ng matatanda? So what? Many are doing it. In English mo lang. Naintindihan po ninyo? Yan ang buhay ng simbahan. Kailan tayo magbabalik loob? Sa paanong pamamaraan? Mahalaga po ito, mga minamahal na mga kapatid, that we think we have the luxury of time. Marami sa atin nag-iisip, mahaba pang buhay natin. Lalong-lalo na yung kabataan. That is a lie. Ano po sabi sa aklat ng Job, ni Job? Our days are numbered. Maiksi lang ang buhay. Pag binasa niyo po ang aklat ng mga awit, nakalagay doon, life is only 70, 80 for those who are strong. Maiksi lang ang buhay. Some people live longer. Ako, pinagdadasal ko yung mga tao, umabot ho kayo ng 101. Yan po ang palagi kong prayer. Father, birthday ko ngayon, ilang taon na kayo? 93. Ay, nanay, paabutin nyo ng 101, ha? Bakit? Pag naka 101 kayo, mayroon kayo 1 million. Alam nyo ba yun? Paabutin nyo. Makabawi man lang tayo sa gobyerno, di ba? Ano? Di ba, kahit mahirap ka, kahit wala kang pinag-aralan, 101, sayang nga 1 million, di po ba, no? Ha? Ano sabi sa aklat ng mga awit? Because you know your days are numbered, hopefully you grow in wisdom. Nagiging mas marunong ka kasi alam mo, hindi ka panghabang panahon sa mundong ito. Naintindihan niyo po ba ako? Para mas naintindihan ninyo. Kasi iba, pero hindi nyo talaga naintindihan. Ito po ang palagi kong halimbawa. Kita nyo ba ito? Yung ambo, kita nyo? May dalawang kanto. Dito sa kantong ito, tsaka sa kantong ito. Tingnan nyo ito. Itong kantong ito, dito kayo pinanganak. Itong kantong ito, dito kayo mamamatay. Para alam ninyo. Ha? Pagdating sa dulong ito, pagpatay kayo, hulog na kayong ganyan na pa. Ha? Maiksi lang. Di po ba? Life is only 70, 80 for those who are strong. Ang aking tatay namatay 82. Sabi niya, I thank God I'm 82. More than 80. Di po ba? Na? Ako pinapangarap ko, mamatay ako 87. Bakit? Kasi sa 86, magse-celebrate ako ng aking golden anniversary as priest. Sana umabot man lang ako ng golden anniversary. Ano po? Eh, Father,
Sa 86 pala kayo, mag-golden anniversary, ba't gusto nyo mamatay ng 87? Di ba? Natural. Alam ko lang, pag-celebrate nyo ng golden anniversary, patay agad. Di ba, no? Sana naman mayroong 1 year, di pa ba, no? Ayun, di ba? Intindihin nyo mabuti, ha? Dito kay pinanganak, dito kay mamamatay. Nasaan na kayo? Kayo ba'y nasa gitna? O dito na kayo, malapit na kayo? Nakakatawa ba yon? Ako po ay 61 na. 61. 61. Hindi naman mukhang 61, ano? Mukhang 60. Ano ba? Di ba? 61. Na-stroke ako noong September. Mabuti nakatayo ako. Si Father Romy, na-stroke eh. Di po ba? Na-stroke ako noong September. Ika 6 months ko ngayon. Completely paralyzed. Hindi sa puso, sa utak. Ano pa? 61 ako. Kung mamamatay ako ng 80, 19 years na lang ako. Aakyat ako dito. Tingnan niyo ako mabuti. Ito ang mukha ng 19 years na lang. Naintindihan niyo ako? If I will live until 80, ito yung mukhang 19 years na lang na mabubuhay. Hello? Pero pag tinitingnan ko kayo, yung iba sa inyo, mukha pa lang, mukhang mas malapit na kayo. Aba! Aba! Huwag niyo sabihin habang buhay kayo dito. Kaya yung pag-uusap ng pagbabalik loob at pagbabago, hindi yun pang Kwaresma lang. Araw-araw yun. Bakit? Araw-araw, umiiksi ang buhay. Araw-araw, tumatanda tayo. Araw-araw, humihina tayo. Hindi po ba, ano? Kaya nga, habang tumatanda tayo, higit tayo nag-iingat kasi wala na tayo spare parts. Old model na tayo hindi po ba? Napansin nyo ba yon? Kung kayo'y taga rito, malapit lang kayo, kung ang misa ay anong oras ang misa sa umaga? Alas 7. 6:30. Nung kayo'y bata-bata, 6:30 ang misa. Umaalis kayo sa bahay nyo, 6:15 abot kayo. Bakit? Mabilis pa kayo maglakad eh. Yung mga edad nyo ngayon, kahit umalis kayo ng 6, late kayo. Di po ba, no? Mabagal na eh. Di po ba? Ay, nako. Hanggang ngayon ba, nagsisinungaling tayo sa ating mga sarili? Hindi. Huwag mo sabing, age is about numbers. Hindi totoo yan. Kailan mo masasabing matanda ka na? Pag hindi ka na daw nakakapatay ng lamok. Subukan ninyo yon. Pag may lamok, hindi nyo inabot, matanda na kayo. Ay, nako. Mabagal na eh. Hindi pa ba, no? Yung may lamok sa kamay. May lamok. Hindi nyo inabot, matanda na kayo. Di ba? Tumatanda tayo. Hindi sa pinagtatawanan ko matanda. Yan ang buhay. We don't have the luxury of time. We grow old day by day. We become weaker day by day. Kung dati ikaw yung nagsiserve, ikaw yung nagbabasa, ikaw yung kolektor, ngayon nakaupo ka na lang dyan. Di po ba, anak? Nung ako po ay na-assign doon sa unang parokya, hindi ko ito makalimutan eh. Ako nagmimisa tuwing umaga. Ay, sino po ba nagsisimba sa umaga?
Oh, kita nyo na, alam nyo. Matatanda nagsisimba sa umaga, di po ba, na? Ha? At yung matatandang yan yung may mga nabili ng upuan, di po ba, na? Diyan siya palagi nakaupo. Kanya yan sa umaga. Di ba? Totoo yan? Ay, nako. At doon sa parokya na yon, 22 lang ang nagsisimba sa umaga. Alam ko yun, the Lord be with you. 5, 10, 15, 20, 21, 22. Kompleto kami. 5, 10, 15, 20, 25. May tatlong ng agaw ng upuan dyan. Ano pa? 5, 10, 15, 19. Ay, may absent. Alam ko yun. Madaling bilangin. Yan lang talaga eh. Ay, sinong choir ninyo? Matatanda din, di po ba? No? Natural. Ayaw ng mga kabataang magsimba na kasama yung matatanda, di po ba? No? Feeling nila, hindi sila tatanda. Siyempre, ang choir mo matatanda, nagsisimba matatanda. Mas maliit dito ang simbahan namin. Kalahati lang. Pag bell na ganyan, ting! Paglabas ko doon, altar na. Pero dahil ang choir mo matatanda, inabot nyo yan, 1998. Ha? 1998. Yung mga plaka pa, di po ba? No? 45, 33, 78. Inabot nyo yan, di po ba? Huwag kayo sinungaling, ha? Lahat ng kanta namin, 33. Yung aming organista, wala man lamang palabok sa entrance. Wala man lang wala man lang ganon. Kasi matatanda na eh. Pag sinating, yung organista, yung unang nota lang. Bakit? Para kahit saan pasok. Nako ba ninyo? Naintindihan nyo? Ang problema dyan, bago pa kumanta, ano pa yung mga boses nila sa mic? Ha? Nasa altar ka lang. Ang aming pong palaging repertoire, buksan ang aming puso. Buksan ang aming puso. Ay, nako. Dapat ang misa sa umaga, 30 minutes lang. 1 oras kami ng 1 oras. At minsan, mayroon kang gagawin, sasabihin mo na, buksan nyo na, kanina pa ako dito. Ay, alam nyo, pag matanda na, madamdami na. Diba? Pag kayo madamdami na, matanda na kayo. Inuulit ko, pag kayo'y madamdami na, matanda na kayo. Yung konting puna lang, sungit ng paring yan. Ayan, matanda na kayo. Nako, nagtampo sa akin yung mga yun, nagtampo. 3 araw akong walang choir. Hindi nila matanggap eh. At akala nila malungkot ako. Masayang masaya ako. Kasi feeling nila, ang daigdig nasa kanila eh. Di po ba, no? Sinuyo ko lang sila kasi napagalitan ako ng kura paroko. Hanapin mo sila, hanapin mo. Para ako naghahanap ng mga nawawalang tupa. Ano po? Aling 3 araw na kayong hindi nakanta. Ano nangyari? Ay, dumating ang aking apo. Ay, dumating ang... Ang daming dahilan. Sabi ko yan, tatandaan nyo na, sinungaling pa kayo. Nagtatampo lang kayo. Ano sagot sa akin? Ay, kasi Father, wala kang ginawa kundi laiting kami. Ha? Pag nagsasabi ng totoo, ng lalait, di po ba, no? Matanda ka na. Pag ikaw ay sinasabihan ng totoo at nagtatampo ka, matanda ka na. Grabe. Ay, sino kolektor mo? Matanda din. Ang yumaong si Aling Kuring.
Oy, tatanda ka rin. Kung makatawa ka, ha? Isipin mo yon, ano? 22 lang nagsimba. Tapos ng misa, hindi pa siya tapos. Ay, ang bagal eh. Di ba? Grabe ka makatawa, ate. Tatanda ka rin. Ha? Ay, hold-upper yun, si Aling Coreng, hold-upper. Ano ibig sabihin hold-upper? Hindi yun naalis hanggang di ka naguhulog. Kaya pag siyang kolektor sa umaga, naku, ligalig na ligalig yung mga nagsisimba. Sabi niya, naku, si Aling Coreng! Sasabihin nun sa katabi, ay, pahingin barya, pahingin barya. Kasi hindi yun naalis, hindi ka naguhulog. Kunwari, na-touch ka sa homily ni Father, di ikaw ay pipikit na ganyan. Aantayin ka nun. At pag nainip yun, susundutin ka. Isipin nyo, 22 ang nagsimba, ang koleksyon namin 1850. Paano mabubuhay ang simbahang 1850? Tinitingnan ko nga kaysa ninyo, ang ganda oh. Ay, di namin kaya yan. Mga bombilya namin, pundido, walang pambili. Di ba? Ano? Kasi naman tayo, kung kailan matanda na, saka lang nagsiserve. Oh. Ang requirement ba ng lay minister, matanda? Hindi naman di ba? Sino may sabi na lay minister dapat matanda? Pag matanda ang lay minister, lalo na dito, ay, ang hirap. Di po ba, ano? Huwag umakyat ang matanda. Ay, di pala. Huwag umakyat sa altar. Di po ba, ano? Pag matanda ka na, naku, lay minister, ang tagal bago dumating ni Kristo mula sa altar, papunta sa tao, di ba ba, no? Di ba? Mabuti na lang nag-face mask tayo, no? So, ang communion sa kamay. Noong una, sa bibig, di po ba, no? Pag matanda, the body of Christ. Naalala niyo yun, ha? Yung mga mangungumunyo, nahabulin ba? Naalala ninyo? Di ba? Oh, grabe ka ate, baka sumakit ng tiyan mo ha. Di po ba? Oh, kaya nga pag Kwaresma, ha? Ayaw pumila sa matanda pag naglalagay ng krus, di po ba? Kasi matanda na eh. Oh. Buong mukha. Yan ang katotohanan ng buhay. Hindi tayo habang buhay malakas. Kailan tayo magbabalik loob pag matanda na tayo? Kailan tayo magbabago kung kailan matanda na tayo? Hindi. Habang may panahon. Inuulit ko. This is the phase of a 19 years to live. If you cannot accept, kaya pag-uwi nyo mamaya, manalaming kayo. Ano kaya itong mukhang ito? Pang 5 taon na lang? Di ba? At ano mga panalangin natin? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Tama po ba? Bakit? Ayaw mong mamatay na, nag-crash ang aeroplano, ayaw mong madaganan ng bato, ayaw mong ikaw ay nalulunod, ayaw mong ikaw ay nasusunog. Di po ba, no? Gusto natin, pag kinuha tayo ni Lord, sana natutulog tayo. Di po ba? Para wala nang hirap. Totoo po ba yan? Oh. Yung aking spiritual director sinundo ko sa umaga kasi hindi sumama sa breakfast. Pagdating ko, bihis. Saan ang lakad ninyo? Hindi nyo sinabi may lakad kayo ngayon? Sabi nyo, hindi. Nagbihis na ako. Ba't kayo nagbihis? Kagabi kasi, nahihirapan ako huminga Nagbihis na ako. Di ba?
Para pag dinatnan daw siya, maayos, di ba ba? Mahirap nga naman yung namatay kang gula-gulanit, di ba ba? No? Oh, sana natutulog ako, hindi yung nagsi-CR ka, di ba? No? Ay, ubo! Di ba? No? Oh, yun ang mga panalangin natin. Anong problema doon sa mga panalangin na yon? Marami sa atin nagsisimba na matay. Marami na ngayon namamatay sa misa. Bakit? Natutulog eh. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Hubiliya, mahaba-habang pagtulog. Patay. Tapos isisihin niyo si Father? Ano ka? Ganon talaga. I hope naintindihan niyo ako. Kailan kayo magpapatawad? Kailan niyo babayaran ang mga utang niyo? Di po ba? Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin, harinawa mag-iwan tayo ng magandang alaala. Hindi yung namatay ka, pag sinilip ka sa baong, ay patay na pala. Di man lang nagbayad ng utang. Kayo po nakakaalam ng inyong mga kwento. Ang hirap nun. Dati ang mga pari, pag nagmimisa sa patay, naku, pinapagandang homily. Yan ay napakabuting asawa. Yan ay napakabait. Ano? Ngayon, hindi na. Bakit? Kasi minsan nag-homily si Father, napakabuting tao niyan, napapagmahal. Tapos mayroong isang jeep dumating, habang nag-homily, dumating isang pamilya, kabit. Ang hirap, di po ba, no? Hindi nyo na alam ang kwento ng inang buhay. Ano sinasabi? If you see good people, emulate them. But if you see bad people, examine your hearts. Pag nakakakita ka ng mabuting tao, sana tularan mo. Pero pag may nakikita kang masasama, suriin mo ang iyong sarili. Hindi mo kailangan magantay ng Kwaresma. Araw-araw. Araw-araw. Kamakailan lang, may lumapit sa aking isang ina kung saan ang kanyang anak ay nag-suicide. Nag-suicide. Maganda naman ang trabaho. Nag-suicide. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, ba't ako kayo naiyak? Sabi ko, hindi ko man lang nalaman, Father, na may problema ang aking anak. Ang aking tanong doon sa nanay, kinukumusta niyo po ba? Kinukumusta niyo po ba? Hindi lahat ng tumatawa masaya. Yung iba sa inyo malakas ang tawa kasi malungkot kayo. Di po ba? Dahil hindi naman lahat ng lumuluha malungkot. Yung iba lumuluha kasi mayroon silang na-realize na biyaya. Pero ang akin tanong, kinukumusta niyo ba ang inyong anak? Kumusta ka na anak? Yung mga mag-asawa dito, kinukumusta niyo pa ba ang isa't isa? Uy, kumusta ka na? Ha? Hindi ka pa nagbibigay, ha? Oh, grabe. Yan ang mahirap, di po ba? No? Kinumusta mo kasi hindi pa nagbibigay eh. Pero kinukumusta pa ba natin ang isa't isa? Sa isang parokya, nagmisa ako, yung mga nakapila, yung ibang lalaki nakaganon. Sabi ko, ano ho yan? Ayoko po tumanggap na komunyon. Uy, ba't nakaganyan ka? Para hindi niyo po ako bigyan. Ba't ka nakapila? I-bless mo na lang ako, Father. Pagkatapos ng misa, hindi sa komunyon, pangpahaba ka eh. Di po ba? Ano sabi niya? Pumipila ako, Father, kasi pag hindi ako tumayo sa komunyon, aawayin ako ng misis ko. Ano ibig mo sabihin? Kasi tatanungin ako, ba't di ka nagkomunyon? May kasalanan ka, ano? Nababae ka na naman, ano? Ha? Ganun ba tayo? Mahirap yung takot tayo sa misis natin, pero hindi tayo takot sa Diyos. Takot tayo sa sasabihin ng ibang tao, pero hindi tayo takot sa Diyos.
Ang Kwaresma ay patuloy na pagninilay, nasaan ba ako sa harapan ng Diyos? Sa mga panahon na meron ako sa mundong ito, nasaan ako? Noong 2020, nung magsimula ang COVID, anong simula ng COVID? Patient number 1, patient number 2, patient number 3, patient number 10, patient number 25. Naalala po ninyo yan? Yung mga nagka-COVID, numbers lang sila. Di po ba? O ilan ang pasyente sa PGH? 300. Ilan ang pasyente sa ganon? 200. Ang simula ng COVID, mga numbers lang sila. Di po ba? Naalala ninyo? At pagkalipas ng ilang buwan, yung mga numbers, may mga pangalan na. Hindi naman natin kilala kung sino yan. Ay, namatay sa COVID. Patayan ako ng mic. Sorry. Pagkatapos ng isang taon, yung pangalan, kilala nyo na. Naalala nyo? Ay, kapitbahay natin. Ay, volunteer sa simbahan. Ay, pari namin. Hanggang yung mga namatay sa COVID, kamag-anak nyo na. Naalala nyo? Sa seminaryo namin, may namatay eh. Yung ibang nabuhay, buhay nga, nakabaon naman sa utang. Yung aking pong kaklaseng pari na COVID. Ano po? Si Bir. Buhay. Ngayon, hirap pang huminga. Ngayon, hindi pwedeng lumipad. Kasi mababa ang oxygen. Apektado. At sabi ng obispo niya, yung classmate mo, mahal yan. 2.1 million yan. Ganong kalaki ang ginasto sa kanya. Hanggang ngayon, nagbabayad ang diocese. Di po ba? May mga kamag-anak kayong namatay. Meron po ba? Pero ang aking pong tanong sa araw na ito, bakit kayo buhay pa? Seryoso ako. Bakit kayo buhay? Hello? Dahil ba mas mabait kayo doon sa mga namatay? Dahil ba mas mabuti kayo? Oo. Ang akin tanong, tinanong niyo ba sa Diyos, bakit kayo ay buhay pa? Hello? Hi? Naitanong niyo ba yon? Why are you spared from the death of COVID? Are you more worthy? Mas karapat-dapat ba kayong maging buhay? Ano? Tinatanong nyo ba yon? Pinagpapasalamat nyo ba yon? Di po ba? O wala lang. Ang biyaya, grace, is to receive the gifts we do not deserve. Ang biyaya isang regalo na pinagkaloob sa atin ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang buhay na meron tayo ngayon ay isang regalo. Sapagkat kung ikukumpara natin mga sarili sa mga namatay, alam natin hindi tayo karapat-dapat. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang mga bagay na dapat baguhin. Kung kailangan magbalik loob sa Diyos. And mercy, habag. Ang mercy ay hindi awa, habag. Mercy is to be spared from the punishment we deserve. That is mercy. Mercy is being spared. Ipinagkait sa atin ng Diyos ang kaparusahan na nararapat sa ating mga kasalanan. Yun ang habag. Nabubuhay tayo sa habag.
Dahil alam natin na hindi naman tayo karapat-dapat. Hindi po ba? Lahat ba ng namatay sa COVID matatanda? Hindi. Merong mga bata. Merong magagaling. Pero tayo buhay pa. Kaya nga sa araw na ito, sana maintindihan ninyo na ito'y araw ng isang biyaya. Huwag natin sayangin natin mga panahon. Totoo, mahirap maging matanda. Pero ang pagiging matanda ay hindi isang problema, kundi isang misteryo na hinaharap natin ng merong pagmamahal. Old age is not a problem to be solved, but a mystery to believe. Gusto natin ng mahabang buhay? Kailangan nating yapusin ang pagtanda. Pag sinasabing niyayapos natin ang pagtanda, lahat ng kasama diyan, karamdaman, kahinaan, maging pagkatakot. Maging pagkatakot. Na anong mangyayari pag ako'y nagkasakit? May pera ba kami? Pag ako'y nagkasakit, pag ako'y tumanda, may mag-aalaga ba sa akin? Hinaharap natin yan. Nung pumasok ako sa seminaryo, nagalit ang tatay ko. Dati ako mechanical engineer. Mechanical engineer pa naman ako ngayon. License ako eh. Hindi naman mawawala yung PTR number. Nangarap akong yumaman. Masama bang mangarap yumaman? Hindi naman. Pero nung sinabi ko sa tatay ko na ako ay papasok sa seminaryo, simula nun, di na ako kinausap. 4 na taon na akong hindi kinakausap. Ang hirap magpari nang unang nagalit sa iyo, sarili mong magulang. At nung unang taon ko, inatake si Papa. Inatake. Nag-critical siya. At kailangan ko umuwi sa probinsya kasi sabi ng doktor, baka hindi mo naabutan. 2:00 na madaling araw, nasa hospital siya, naka-oxygen siyang ganyan. At tinatanong ko siya, Pa, bakit ka may sakit? Galit ka ba sa akin? Kailangan kong harapin yon. Kailangan kong harapin yon. Ikamamatay ba ng tatay ko ang pagpapari ko? Hindi ko alam. Kailangan kong harapin yon. Nung tinanong ko siya, tinanggal niya ang oxygen. At nakatingin sa akin, sabi niya, oo. Ibig sabihin, galit talaga yon. Admissible sa court yon, di ba? The words of a dying person is admissible to the court. Pero nung ako inordinahan, nandun siya. Hinatid pa niya ako sa altar. Masaya siya sa mga picture. At tinanong ko siya, bakit ka nagalit nung ako ay nagpari? Ang sagot ng tatay ko, hindi ako nagalit. Munti ka mamatay eh. Hindi ako galit. Ha? Taon-taon tinatanong ko yun, bakit ka nagalit? Hindi ako nagalit. 11 years ago, our father passed away. And I was given a chance to accompany him in the last 19 days of his life in the ICU. 19 days. Naka-tube, wala na. Umiiyak ako pag nilalagyan at pinapalitan yung NGT, yung nilalagay na hose. Umiiyak ako. Kasi alam ko, mahirap yun eh. Masakit yun eh. Itinatago ko ang luha ko. Last 2 days, tinanggal niya yung tubo. Tinanggal niya yung mga dakan. Sabi, pagod na ako. Alam ko, ayaw na niya. Ayaw na niya. At araw-araw, palagi niyang tinatapik yung pisngi ko. Sabi ng mga kapatid ko, ba't ikaw lang tinatapik? Sabi ko, lumapit kayo para tapikin kayo, di ba? Akala ko tinatapik. Yung pala, hinihila niya yung mukha ko.
Hinihila para mapalapit yung tenga ko sa bibig niya. May sasabihin. O di, nilapit kong ganyan. At sabi niya, pagtanda mo, at ikaw ay may sakit, sino mag-aalaga sa iyo? Pagtanda mo, at ikaw ay may sakit, sino mag-aalaga sa iyo? Bumuhos ang luha ko. Kasi nung ko lang naintindihan, hindi nga nagalit ang tatay ko. Natakot siya. Natakot siya. Ano ibig ko sabihin, mga minamahal na mga kapatid? Marami sa atin palaging galit. Bakit? Takot tayo eh. Hindi natin maharap ang ating mga takot. Palagi kayo nakasinghal. Oh, saan ka pupunta? Bakit? Takot tayo eh. Kung ano sasabihin, hindi natin maharap. Kailan natin haharapin yon? Pag tayo nakahiga na? Pag wala na tayong lakas? Hindi. Habang may panahon, hindi yan bukas, ngayon. Pag sinabing pagbabalik loob, hindi lang sa Diyos, pagbabalik loob sa sarili. Hello? Naintindihan po ba ninyo ako? Yung mga pinag-aawayan natin sa bahay, ilan dyan na nakaugat sa takot? Yung ating mga pagsisinungaling, ilan na nakaugat sa takot? Yung hindi tayo makapagsabi ng totoo, saan ka pupunta dyan lang? Sino kasama mo? Kami. Ano gagawin nyo? Basta. Anong oras kayo uwi? Maya-maya. Wala ka nasabi. Bakit? Takot ka na pag nagsabi ka ng totoo, baka magalit. Tama po ba? At marami sa ating matatanda, pag nangungumpisal, nagsisinungaling pa. Takot tayo. Kailan tayo magsasabi ng totoo? Di ba? Sabi nga nung isang babaeng naghihingalo. Alam nung lalaki na naghihingalo na. Oras na lang binibilang. Sabi ni Mister sa kanyang misis, darling, ako naman, wala naman ako sama ng loob sa'yo, pero meron lang sana ako itatanong. Hindi ako magagalit ko ano sasabihin mo. Sabi ng babae, ano yun? Diba, naghihingalo eh. Alam mo, yung 3 anak natin, yung bunso, pangit. Sabihin mo sa akin, anak siya sa labas. Ang hirap nun, naghihingalo ka, ginagano ko ng asawa mo, di ba? No? Sabihin mo sa akin, yung bunso natin, anak mo sa labas, no? Sige na, sabihin mo na, hindi ako nagagalit. Sabi niya, darling, huwag ka magagalit, ha? Yung bunso lang ang anak mo. Yung nilalait mo, pangit, anak mo pala, di ba? Ano ibig sabihin? Ano kaya yung mga kwento ng buhay na kinakatakot natin? Itanong mo, di po ba ano? Ha? Kayo mga babae, ngayong COVID, malaki na tipid ninyo, hindi po ba, ano? Bakit? Naka-face mask eh. Nakatipid kayo sa lipstick. Minsan nakapila ako sa Watson. Yung 2 sa akin, nag-uusap, ay, buti na lang sale ang lipstick na ito. Ang mahal nito. 2,000 ito. At least 1,000 na lang ngayon. Sabi ko, ang mahal naman ang lipstick. Nagbibidahan yung 2. Ha? Wala pang COVID yun. No? Daldalang. Oo nga. Hindi ko alam kung anong lipstick yun eh. Ano po? Tapos, nung sabay kami nagbayad, 2, tinitingnan ko. Di naman gano'n kaganda yung labi. Di ba ba?
Si Father naman, di ba? Kaya maraming napansin niyo ba yon? Ha? Nung sila daw ay nag-face mask, ang daming nanligaw sa kanila. Kaya pag nagkakasal ako, tanggalin mo yung face mask, tanggalin mo. Baka hindi pa yung nakikita ng mapapangasawa mo. Pag alis mo, yan ba? Ano ibig ko? Ano ibig ko sabihin? Mahirap yung sarili natin, hindi natin kayang mahalin. Tapos naghahanap tayo ng pagmamahal sa iba. If you cannot love your very own, who do you expect to love you? Di po ba? Kailan ka magbabalik loob sa sarili mo? Napansin niyo po ba ito? Yung mga babae ngayon, pag nagsiselfie, kailangan pang ihaba ang nguso. Kailan lagi maganda ang pato? Di po ba, no? Mananabi ako. Nagkamali ba ang Diyos nung lagyan kayo ng kilay? Bato-bato sa langit. Ang tamaan buti nga, di po ba, no? Tinatanong ko, nagkamali ba ang Diyos nung kayo'y lagyan ng kilay? Ha? Hindi. Tanggap ninyo. Sapagkat nung likhain tayo ng Diyos, ang palagi sinasabi ng Diyos, and it was good. Lahat. Basahin niyo yung unang aklat ng Genesis. Lahat na nilikha ng Diyos, pagkatapos niyang likhain, ang sinasabi niya, and it was good. Tama po ba? Ang aking tanong, ba't kailangan niyong magpatato ng kilay? Sagutin ninyo. Di ba? Bubunot-bunutin mo tapos tatatuan mo, di ba ba? No? Di ba? Ang mahal niyan, di ba ba? No? Bakit? Feeling nyo mas maganda kayo dyan? Hindi nyo kayang tanggapin ang sarili ninyo. Ang problema, minsan nag-bless ako ng patay. Yung patay, nagpatato. Mas mataas do sa original. Para siguro nakataas ang kilay palagi, di ba ba? Na? Ito namang purinarya, di man lang inahit yung luma. Noon lang ako nakakita ng babae na dalawa ang kilay. Ako na magsasabi para sa mga paring natatakot. Kasi nung nag-bless akong ganyan, dalawang kilay, natakot ako. Sabi ko, Lord, ang pangit. Sana wag ko ito maalala. Baka mapanaginipan ko eh. Ako nagsabi sa purinarya, Kuya, pwede ba ahitin mo ang pangit? Pagtingin ko, ay, oo nga. Ang hirap, di ba, no? Ano sabi ni Bishop Sok? Mag-ipon kayo para sa inyong lamay. Bakit? At the end, it will be your greatest performance. Ano ibig sabihin ng greatest performance? Yung wala kang ginagawa, pero pinapanood ka. Di ba pagpatay ka, nakahiga ka lang, pinapanood ka eh. Di ba, na? Oh, lahat sisilip sa'yo. Tapos sasabihin sa katabi, ang pangit ng makeup. Di ba? Oo. Kaya yung iba, nagpapakremate. Namatay ng 80, nagpakremate. Bakit? Ayaw nilang sila malalait eh. Oh. Alam mo namang namatay ng 85, 80. Ang lagay na picture nung sila 60. Namatay ka na, hindi mo pa rin tanggap na yan ang edad mo, hindi po ba, no? Kasi, Father, sana naman, pag ako'y namatay, yung aking lamay sa kabaong, sana parang natutulog lang ako. Di ba? Ano sagot ko dyan? Habang natutulog ka ngayon, magpakuha ka ng picture. Para mayroon tutularan, di po ba, no? Akala mo, palagi kang maganda pag ikaw ay natutulog. Yung iba sa inyo, pag natutulog,
O di, nakanganga ka. Di ba? Harapin natin ang katotohanan. Anong oras na ba? Baka mamaya over na ako. Oo. Di po ba? Naintindihan niyo po ba ako? Nakikiraan lang tayo. We don't have the luxury of time. Every day we grow older. Every day we become weak. My dear friends, my brothers and sisters, we are being spared from COVID. Why? Because God has been merciful to us. Ano ang dapat nating tugon? Pag sinabing pagbabalik loob, magsimula tayo sa sarili. Magsimula tayo sa sarili nating pamilya. Harapin natin ang katotohanan. Hindi yung matatapos ang buhay natin na punong-puno tayo ng pagkatakot at pagsisisi. Habang may pagkakataon. Alam po ninyo, 3 weeks before ako may stroke, 3 weeks, nagpa-complete blood test ako. Nothing. Perfect. Sabi ng doktor, wow, ang ganda ng blood test mo. Ibig sabihin, healthy ako. And 3 weeks after, stroke. Nagmisa ako sa umaga, alas 7. Nagkasal ako ng alas 3. Meron akong dinner sa Mega Mall. Nagdadrive ako sa Pandakan. At sabi ko, sandali lang, naduduling ako, itatabi ko lang. Pumikit ako, kasi akala ko vertigo. Alam niyo ba yung vertigo? Nung pumikit akong ganyan, pagbulat ko, naduduling ako. Ang vertigo, umiikot yung paligid. Hindi naman umiikot ang paligid, naduduling lang ako. Sabi ko, naduduling ako. Sabi nung kasama ko, okay, pahinga muna, pahinga. Tapos maya-maya, sabi ko, parang wala nang pakiramdam yung aking kamay. Sabi niya, ha? Itaas mo. Sabi ko, hindi ko na maitaas. Sabi niya sa akin, ngiti ka, ngiti ka. Kasi kung stroke, tabingin yung mukha, di po ba? O, wala naman, okay ka naman. Magsalita ka. Daldal ako ng daldal. So, hindi nila naisip na stroke. Maya-maya, sabi ko, nanghihina yung paa ko. Tawagan mo si gano'n para may magmaneho ng sasakyan. Dalhin mo na ako sa hospital. May tinatawagan niya. Nung tinawagan niya, habang tinatawagan niya, sabi ko, wala nang pakiramdam ang paa ko. Ganong kabilis. Makisuyo tayo dyan sa Mercury. Pakisuyo mo doon sa security guard. Nabuhatin ako, ilipat ako sa likod. Habang binubuhat ako, wala na akong kalakas-lakas. Nung sinabi, Father, yapusin mo ako, hindi ko po magalaw ang kamay ko. Father, tumayo ka, wala na pong lakas ang paa ko. Ganong kabilis. Don't be complacent. Don't be complacent. You do not know. You do not know. And you will not know. But if you know, will you do something about it? Yun ang aking tanong. Kung alam mo na ikaw ay may stroke, talaga bang magbabago ka? Ha? Yun ang hiwaga. Dahil marami sa atin na may sakit, nagpapa-pray over lang, pero ayaw magbago. Father, pray over mo naman ako. Ang taas ng blood sugar ko. Sabi ko, classmate ko kayo. Media. Nasa media kayo. Anong media, Father? Mediabetes. Di ba? Nanay, bawasan nyo na lang ang kanin. Huwag na kayo mag-dessert. Mahilig ba kayo sa leche plan? Oo, Father. Huwag na kayo mag-leche plan. Huwag na kayo mag-chocolate.
Huwag na kayong mag-ice cream. Huwag na kayong maghalo-halo. Ano sabi ng matanda? Pray over mo na lang ako. Bakit? Gustong kumain ng bawal eh. Di po ba? Huwag niyo sasabihin sa akin, hindi niyo alam ang kasalanan. Alam ninyo. Di po ba, ano? Alam natin ang 10 utos ng Diyos. The minimum of love is to do the law. As a church, we are expected 3 things. That we worship God, we preach the gospel, we love the poor. Inuulit ko. That we worship God, we preach the gospel, we love the poor. Ngayong binuhay tayo sa COVID, mula sa COVID, isang panibagong pagkakataon na ipadamo mo sa Diyos na pinupuri mo siya, ipinapahayag mo mabuting balita at mahal mo ang mahihirap. Paano mo pupurihin ang Diyos? The minimum of love, that you shall not have other God besides Him. That you will not use the name of God in vain. That you keep Sabbath holy. That you honor your mother and father. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, including their husband. And thou shalt not covet thy neighbor's good. 10 utos ng Diyos. Memoryado ba natin yon? Kung hindi natin memoryado yon, ibig sabihin, hindi natin nagagawa yon. Tapos gusto niyong pumasok sa pinto ng langit? Baka dahil binuhay tayo ng Diyos, kasi alam ng Diyos, kung babawiin ang buhay natin, hindi tayo makakapasok sa pinto ng langit. This is a moment of grace. We are given another chance. Don't waste it. Naintindihan niyo ako? Huwag niyo sasayangin. Baka second chance ito para sa ating lahat. Walang perpekto. Kung meron mang perpekto ngayon, pangalan o apelyido na lang. Di po ba? Pero walang perpekto. Ano mga bagay-bagay na hindi natin nagagawa na dapat nating gawin? Ipinapahayag ba natin ang mabuting balita? Hindi naman sinasabing magdala kayo ng Biblia at sa pagsakay nyo sa jeep, magsasalita kayo. Hindi naman yun ang hinihingi ng Diyos. When we are called to preach the gospel, we live in love. Mabuhay tayo sa pag-ibig. At sabi ni San Pablo, nakikilala tayo, dala ng ating pagmamahal sa isa't isa. Mga minamahal na mga kapatid, kung tayo'y nagmamahalan, ang simbahan natin sikip. Hello? Kung tayo'y nagmamahalan, ang simbahan natin sikip. Naintindihan niyo? Sapagkat may mga taong umalis sa simbahan dahil nasaktan. Hindi nila naramdaman na sila'y mahal. Pwedeng si Father ang nakasakit, or pwedeng yung mga naglilingkod. Di po ba? Ba't di ka na nagsisimba dyan? Ay, ang sungit ng greeters dyan. Ang sungit ng pare. Nasaktan eh. Di po ba, no? Ano sabi nila? We cannot prevent people from leaving the church, but hopefully, we are not the reason. Hindi natin mapipigilan ang taong umalis sa simbahan, pero hari nawa, hindi tayo ang dahilan. I hope naintindihan niyo ako. At kung sila'y gustong bumalik, sana hindi tayo hadlang. We worship God, we preach the gospel, we love the poor. That's the least
When we talk about Lent, ang pagbabalik loob, pagbabagong buhay, hindi dahil ito lang ang sinasabi ng Kwaresma. Gusto kong tingnan ninyo ang inyong mga pagkatao na sa dinami-dami ng namatay ng COVID, buhay ka. Ibig sabihin, mayroong pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos na tumalikod sa namang mali, magbagong buhay, magbalik loob, marahil ipadama ang ating papuri sa Diyos, pagpapahayag ng mabuting balita, at pagmamahal sa mahihirap. Sa anong pamamaraan natin pinapadama pagmamahal sa mahihirap? Madali yun, alam natin yun. That what? That we clothe the naked, we give food to the hungry, we give drink to the thirsty, we welcome strangers, we visit the sick, we visit those who are in prison, and we bury the dead. Alam natin lahat yun. Anong tawag doon? Corporal works of mercy. Inuulit ko. We give cloth to the naked. Dinadamitan natin ang mga hubad. Kung kayo ay may mga damit na hindi nyo ginagamit, ang sabi po ni Mother Teresa ng Calcutta, hubad ang mga tao dahil ang mga damit na para sa kanila nasa tokador mo. Kailan mo ipamimigay? Kung ikaw ay maraming tsinelas, sapatos sa bahay ninyo na hindi mo naman ginagamit, maraming taong yapak dahil ang para sa kanila nasa iyo. Si Mother Teresa nagsabi nun. Kasi ang problema natin mga Pilipino, ang pinamimigay lang natin sa mga nasalanta, yung mga damit na hindi na natin ginagamit. Magkaiba yung hindi ko nagagamit at yung hindi ko na ginagamit. Magkaiba po yun. Ibig sabihin, sawa ka ng gamitin. O kaya, di ba, hanggang ngayon, pag namimigay ang marami sa atin ng damit sa mga nasunugan, yung mga halos gula-gulanit na. Nung pumutok ang pinatubo, di ko ito makalimutan. Nagdala ako ng 5 kahon ng damit para sa mga aita. Proud na proud ako. Ang laman ng L300, 5 malalaking kahon ng damit para sa mga aita. Pagdating doon, binuhat ng mga aita. Binuksan. Naku, nagagawan sila kasi lamig na lamig sila eh. At nakita ko, ang laman ng mga kahon, Amerikana, barong, gown. Imagine yung mukha ng aitang nakagown. Sa loob ng 30 minutos na nagagawan sila ng damit, nung sinuot nila, parang may sagala kami. Sabi ko, nakakahiya. Di po ba? Nagrereklamo tayong mahirap ang buhay natin. Nung ako po ay seminarista, na-assign ako sa isang mahirap na parokya, diyan sa Caloocan. Every weekend nagpupunta kami. At dahil mahirap lang, ang pamilyang pinaglagyan sa akin, nangangalakal kami sa gabi, ang kinakain namin ay pagpag. Alam niyo yung pagpag? Huy! Alam niyo ba yun? Yung mga tira-tira sa restaurant, na papagpagan, huhugasan, tapos lulutuin, di ba ba? Counting kagat ng chicken, pagpag. Nabalitaan niyo na aking spiritual director, ha? O dagdagan mo yung baon mo. O, dala-dala ko. Pagdating ko doon, ng tanghali ng Sabado, lahat ng dala ko, lulutuin na nila. Bakit? Doon lang sila makakakain ng maayos eh. O kahit nakakain ako, kakain uli ako kasi yun ang huling kain ko eh. Kung hindi, kakain ako ng pagpag. Kakain ako ng pagpag. Pero minsan, dumating ako. Aba, may bagong saing. At ang ulam may parang corned beef. Sabi ko, malaking kinita kagabi.
Hindi pinansin yung aking yung dala. O kuya, kain ka. O di, upo ka, syempre. Kakain ka, pinapakain ka ng host mo eh. O, sandok. O, sandok. Nagsubo kong ganyan. Inunguya ko. Hindi lasang corned beef. Ay, di natakot ako. Sabi, ano kaya ito? Kung pritong manok, at least, alam mo, prinito. Pero ito, parang corned beef. Magaspang-gaspang. At dahil iniisip mo kung ano-ano na lang, kahit anong lunok ko, ayaw pumasok. Kasi kung ano-ano iniisip mo Talagang kahit ano, nagluluha ako. Kasi ayaw talaga lumunok lumalabas. Kung iinom ako ng tubig, baka dumami. Ang tagal kong inunguya. Kasi, tapos, isang subo pa lang yun, ay ang dami laman ng pinggan ko. Sabi ko, ako naman, paano ko kaya ito ubusin? Mabuti na lang sabi ng bata, kuya, ayaw mo? Sabi ko, okay naman, gusto mo pa? Opo, kuya, diba? At least, yung laman na lang ng bibig ko ang inaalala ko, di po ba? Ang tagal. Nalunok ko, pero talagang maraming pagluha. Tapos tumayo ako para magmumog. Tapos nandun na, sinisilip ko yung basurahan. Nakita ko, may mga bagong bukas na dilata. At least alam ko, bagong bukas. Hindi pagpag, di po ba, Di sinisilip ko, ano kaya ito? Sinisipa-sipa kong ganyan. Para umikot yung dilata. Di ba? At least sabi ko, nakita ko meat chunks. Meat chunks. At least meat chunks. Hindi corned beef, meat chunks. Yun ang kinain namin. Kaya lang ang brand, pedigree. Taas ang kamay na nakakain na ng pedigree. Ano? Kaya mabait ako sa mga aso Ano ibig ko sabihin? Yung ating kinakain sa araw-araw, pinagpapasalamat ba natin? Naintindihan niyo po ba na maraming taong hindi kumakain ng pagkain ng tao? Sino nagtatapon ng pedigree? Ang mahal-mahal ng pedigree. May aso ako Ba't mo expired? Hindi lang dog food, expired. At least nakakain na ako. Yung kaibigan ko may-ari ng animal house, sinabihan ko, nakakain ako ng Sabi niya, okay lang yan. Tinitikman din namin yan minsan. Tinikman mo, ako kinain ko Di po ba? Pero, marami sa atin na kumakain, hindi man lang nagdadasal. Pag sinabihan mo yung anak, pray. Bakit ako? Akala mo mamamatay. Di ba? Marami sa atin naglilingkod sa simbahan, lay minister, choir, lector, magsabi kayo. Pero pag sinabi nyo, let us bless the food, ikaw na sister, ba't ako? Ang tagal mo nagsiserve, di ka marunong magdasal. Di ba? Noong nagkasakit ako, sabi ng dating Mother Butler, tinawag niya kanyang mga anak, ipagdasal natin si Father Dave, kawawa naman. Sana gumaling na kaagad. Di hawak kamay silang lahat. Let us pray. Bless us, O Lord, in this thy gifts is about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Isipin mo, nagdadasal kayo, sabi nung nanginginig ka kasi gumaling naman ako. Ano pa? Di ba? I hope naintindihan niyo ako. Nakikiraan lang tayo. Ipinagsangga lang tayo sa COVID. Buhay tayo. Hindi po ba dapat tumanaw tayo ng utang na loob?
Ang utang na loob ay hindi nababayaran, tinatanaw. Inuulit ko, ang utang na loob ay hindi nababayaran, tinatanaw. Bakit ka tumatanaw ng utang na loob? Nagpapasalamat ka. Sapagkat ang pinagkaloob sa iyo, hindi mo naman talaga mababayaran. Di po ba? Why do you feed the hungry? Sa dati ko pong parokya, Santa Maria Goretti, marahil nag-online mass kayo. Ang pinapakain namin, 350 street dwellers. Ngayon, 4 times a week. Ang ginastos namin last year, 2.3 million. Pakain lang sa kanila. Naghahanap ba kami ng pasasalamat? Hindi. Nagsisimba ba sila? Hindi. Yung iba nga, pag nakapila, namimili pa eh. Ate, meron ba kayong fried chicken? Aba, grabe. Sabi ko, hindi ho ito catering. Kasi ganun talaga, hindi po ba, no? Kaya tayo takot magbigay eh. Kasi alam natin ang karanasan. Pag binigay mo ang palad, hinihingi ang siko. Pag binigay mo ang siko, hinihingi ang braso. Pag binigay mo ang braso, kakagatin ang leeg mo. Yan ang katotohanan ng buhay. Bakit? Feeling ng marami sa ating Katoliko, entitled tayo. Ha? Sino may sabi sa inyong entitled tayo? Hindi. Nakikiraan lang tayo. Bakit ko kailangan ipaalala sa inyo? Sapagkat nakasulat sa aklat ng Ebanghelyo, Gospel of Matthew 13, verse 12. Ano sabi doon? For whatever you do to the least of my brothers, you have done it to me. Makakapasok lang tayo sa pinto ng langit dahil sa mga ginagawa natin sa ating kapwa. We feed the hungry. Inuulit ko. Baka hindi nyo naintindihan. We feed the hungry. We clothe the naked. We give drink to the thirsty. We welcome strangers. We visit the sick. We visit those who are in prison. We bury the dead. Sana, sa mga darating na mga araw, ganito ang ginagawa ninyo. Nawawala. Ganito ang gagawin natin. Ako po ninyo, huwag kayong maniwala doon sa it is the thought that count. Kalokohan ho yun. Yung, sayang, hindi ako nakapagbigay. Sasabihin na iba, okay lang yan, it is the thought that count. Utot mo. Ha? Hindi totoo yun. Naku po ninyo, nobody will go to heaven because of the good thoughts. You go to heaven because of the things you have done to your brothers and sisters. Or you will go to hell for the failure to do the right thing for your brothers and sisters. Sayang naman ang pakikinig natin sa mga recollection kung walang pagbabago, di po ba, no? Bakit? Kahit naman sa loob ng simbahan, mananabi ako ha. Pagdating ng koleksyon, pinipili nyo talaga yung pinakabarya eh. Di po ba, no? Pagdukot mong ganyan, 20. Maghanap ka pa ng 10 eh. Di ba? Mahirap naman yun, pumunta ka sa impyerno. At sabi ng 20, sana ako eh. Namili ka ng 10. Ay, nako. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, Lent is not about sin. It is about the love of God in spite of our sinfulness. Keep that in mind. We don't have the luxury of time. Nakikiraan lang tayo. Muli po, tingnan po ninyo ito. Kung hindi sa bahay, tingnan nyo ang inyong lamesa. Piliin nyo yung pinakamahaba na side ng lamesa. At itanong nyo sa inyong sarili o kaya lagyan nyo ng marker, nandito na ako. Malapit na ako.
Di ba? Ay. Kilala niyo ang yumaong si Monsignor Benco, Sabino Benco. Ang kanya pong apostolate ay kadiwa sa pagkapari ng mga retirado at mga may sakit na pari. Di po ba? Isa po yun sa mga tinutulungan ko personally. Pag nagkikita sila taon-taon, ano sabi na nagmimisa? Batiin mo ngayong katabi. Baka hindi na kayo magkita next year. Di ba? At sasabihin ni Monsignor Benco, hindi siyang mamamatay, baka ikaw. Feeling natin palaging iba mamamatay eh. Baka ikaw. Di po ba? We don't have the luxury. Kailan mo ako mamahalin? Yun ang tanong. Kailan mo ako mamahalin? O ang sagot ninyo ay mahal kita kaya lang ang hirap mong mahalin. Di po ba? At ang aking sagot doon, pag hindi mo pa nasasabing ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. When you love somebody out of convenience, that is not love. Love hurts. Hello? Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, nakikiraan lang tayo. Ang problema ay hindi tayo habang buhay na malakas, hindi tayo habang buhay na malusog, di po ba, no? Pag tayo tumatanda, napansin niyo po ba yun? Nakakalimot na tayo, di po ba? Ang una nating nakakalimutan, pangalan. Ang tagal nyo nag-uusap. Tapos pag uwi mo, 1 oras kayo nag-uusap, sabi ng anak mo, Ma, sino yun? Di ko alam. Kaya kahit sa simbahan, sis, bro, kuya, at hanggang doon na lang tayo. Kasi hindi mo na maalala ang pangalan, hindi po ba? Pagkatapos mo, makakalimutan mo na ang mukha. Hindi lang yung pangalan, hindi po ba? Nay, hinahanap ka ni Aling Kuring. Sino sa Aling Kuring? Yung ganun. Ay, hindi ko talaga maalala. Di po ba, Totoo ito. Sabi nung isang lalaki, do sa misis niya, tayo na. Uwi na tayo. Sabi ba na ng misis, sino ka? Sabi ng lalaki, asawa mo ako. Sa isang kisap mata, bigla nakalimutan ka ng asawa mo. Di ba? Kaya yung mga tanong ng tanong, Father, naalala niyo ako? Hindi. Kung kailan pa ako na-stroke, saka, Father, kilala mo ako? Hindi. Ba't ko pa pahihirapan ng utak ko? Hindi po ba, Sino ka? Di ba? Dumadating yun eh. Dumadating yun. Nakakalimot ka ng pangalan, nakakalimot ka ng mukha, hindi mo maalala kung saan ka natira. Di ba ba, Yung mag-asawang nagpunta sa SM, may dala sa sakyan, umuwi. Tapos tumawag ang misis niya, nasaan ka? Nasa bahay na. Gago. Sorry for the word. Ba't mo ako iniwan? Nasaan ka? Nasa SM. Ha? Di ba? Isipin mo, umuwi ka, iniwan mo asawa mo, di ba ba, Kasi nakalimutan mo, may asawa ka pala. Sorry for the words. Di ba? Ganun talaga. Hindi niyo pa rin ba ako naintindihan? Ha? Kami mga lalaki. Ang palatandaan sa amin, pag kami matanda na, nakakalimutan na namin magtaas ng zipper. Pag ang mister nyo, palaging bukas ang zipper, matanda na yan. Yung pag-ihi niya, akala niya nataas niya. Hindi na naman niya nag-aalala, di nalilipad yan eh, hindi po ba? Yan ang matanda. Ang mas malala doon,
Yung nakalimutan mong ibaba ang zipper. Yung aking yumaong spiritual director, Father Ben, bakit basa ang pantalon ninyo? Sabi, akala ko nakababa na eh. Napaihi ako. Di ba? Ayaw naman natin mag-diaper. Di po ba, no? Bahagi yun ng buhay. Huwag kayong magagalit kung ayaw na magulang niyo mag-diaper. Hindi naman talaga madali mag-diaper. Nung na-stroke ako, kailangan ko mag-diaper. Bakit? Ay apektado nung aking stroke ang aking pagkilos eh. Akala nga nila hindi na ako makakapagsalita. Akala nila hindi na ako makakatayo. Sabi ng ibang pari, no ikaw ba'y na-stroke? Sinusundo ka na ba ng mga patay? Di ba? Ano? Wala pa naman, sabi ko. Di ka ba wala naman? Di ba? Kasi yung mga matatanda, nakakakita na ng patay, di ba? No? Sabi ko, wala naman. Pero sabi ng doktor sa ICU, Father, they might not make it. Can you imagine how do I look? Na mismo ang doktor nagsasabing, ay hindi na yan mabubuhay. Ibig sabihin, gulay na ako. Ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay milagro. Everything is grace. Ha? Alam nila. So alam nila na baka hindi na ako makaihi. Sabi nung dinala ko sa ICU, Father, magpapalit ho tayo, magdadiaper po kayo. Habang hinuhubad na ganyan, sabi ko, Lord, nakita na nila. You will be humbled. Kasi po, tinago-tago mo. Talagang ganon. Nung unang panahon, di ba, pag nagpapakolonoscopy na ba kayo? Ha? Tinitingnan ang tiyan? Maglalabati ba pa kayo? Inabot nyo ba yun? Lalagyan ng hose yung puwet nyo? Tapos lalagyan ng tubig na may sabon? Tapos, pag napuno na, tatakbo ka sa CR para ano? At least ngayon, umiinom ka na lang ng castor oil. Pero noon, susundutin ang puwet mo. Nakahiga akong ganyan, sabi ng nurse, Father, baba mo na short. Sandali lang. Di ko may baba eh. Wala naman nakakakita ng puwet ko, nanay ko lang. Kailangan sundutin ang puwet. Father, sige na, ibaba mo na. Sabi, nahihiya ako. Huwag ko kayo mahiya, sanay na ako kami. Ikaw sanay ka, ako hindi. Hindi ba? Tinanong ko pa, saan ka nagsisimba? Taga saan ka? Taga-Tanay po. Saan ka nagsisimba? Nagsisimba ka ba sa shrine? Hindi po. At least, di ba, no? Kasi ang hirap nun. Ha? Di pa ako doon, the Lord be with you. Tapos sasabihin ng nurse, ay, nasundot ko na puwet niyan. Darating tayo doon. Huwag nyo nang antayin. Di nung hinuhubad yung pantalon, nilagyan ko ng diaper. Tanggap ko na. Darating ako doon. Darating kayo doon. Huwag nyong antayin. Naintindihan niyo po ba? Kung merong manghihingi, magbigay kayo. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Inuulit ko, nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Inuulit ko, ang Kwaresma ay hindi tungkol sa kasalanan. Ito'y tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating mga kasalanan. Nakikiraan lang tayo. We don't have the luxury of time. Maiksi lang ang buhay.
Life is only 70, 80 for those who are strong. Some people live long. Hello? But nobody lives forever. Keep that in mind. Every day we go weak, we become old. And when we talk about pagbabalik loob, pagbabagong buhay, ngayon yan, hindi lang yan Kwaresma, araw-araw yan. Ano yung mga hiningi sa atin ng Diyos? That we worship God, we preach the gospel, we love the poor. Why we are doing it? Out of gratitude. Because you and I was spared from the death of COVID. It is more than enough reason why we should be grateful. Many times I have said this. The secret of a happy life is a grateful spirit. Ang sekreto ng masayang buhay ay ang mapagpasalamat na puso. Hindi lahat ng masayahin marunong magpasalamat, pero lahat ng marunong magpasalamat, masayahin. Kaya kung kayo ay miserable, reklamador kayo. Hello? Inuulit ko. Kung kayo ay miserable, ibig sabihin reklamador kayo. Hindi nyo nakikita ang biyaya. Anong biyaya ang gusto kong makita ninyo? Sa unang Kwaresma na ito, pagkatapos ng COVID, na kinahabagan ako ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Huwag ko itong sasayangin bilang pagtanaw ng utang na loob. Kung may babaguhin ako, tingnan ko kung paano ko pinupuri ang Diyos, tingnan ko kung paano ko pinapahayag ang mabuting balita, paano ko pinapadama ang aking pagmamahal sa mahihirap. Pinapakain ko ba ang nagugutom? Pinapainom ko ba ang nauuhaw? Dinadamitan ko ba ang mga hubad? Wini-welcome ko ba ang mga estranghero? Dinadalaw ko ba ang mga may sakit? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, inililibing ko ba ang mga patay? Hindi ko alam kung naintindihan niyo ito. Pag pinapasok ang kabaong sa simbahan, iba ang tunog ng bell pag bata o matanda. Napansin niyo ba yon? O hindi niyo alam? Ay, Father, magkatikisim kayo tungkol sa bell. Pag matanda, iba. Dong! Dong! Pag bata, ting! 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 Bakit binibel? Upang kung sino man ang pumapanaw, yung malalapit sa simbahan, nakikiramay tayo. Hindi dahil kilala natin, kundi alam natin na darating ang araw, hihiga din ako sa kabaong. You bury the dead. Hindi yung inililibing mo lang, yung pakikiramay. Sapagkat naintindihan mo, pagdating ng araw, hihiga din ako sa kabaong. Di po ba? Hello. 11:00 na. Magmisa na tayo. Di ba? Aba, malayo pang uuwian ko, kay dito lang. Di po ba? Ihanda po natin ating kalooban para sa banal na pagdiriwang ng Santa Misa. Mayroon po ba kayong tanong? Huwag na kayong magtanong. Ano ba?